Nagbigay ng malinaw, prangkahan at puno ng respeto na reaksyon ang dating promoter ni John Riel Casimero na si Masayuki Ito matapos ang talakayin ang naging laban ni Takuma Inoue at ni Tenshin Nasukawa sa pinakabagong video ng Treasure Boxing Promotions. At ayon kay Ito, ang nasaksiyan niyang bakbakan ay isang laban na tunay na kapanapanabik, mataas ang kalidad at nagpapakita ng dalawang boksingerong parehong nagbigay ng pinakamahusay na bersyon ng kanilang sarili. At ayon kay Ito, maganda ang laban, parehong magagaling. Para sa akin, panalo ang dalawa. Isang payag na nagpapakita ng malaking respeto niya sa parehong kampo dahil sa ibinuhos na puso at determinasyon ng dalawang mandirigma. Sa kanyang pagsusuri, inihayag niya ang laban ay puno ng taktika at lakas. At bagamat may nanalo sa opisyal na puntos, ang performance na Takuma at ni Tenshin ay kapwa raw karapat-dapat na purihin. Pinuri ni Ito ang ipinakitang katatagan ni Takuma Inoue, partikular na sa round 2 na kung saan malinaw na naalog ng WBC Bantamweight Champion ngayon. Anya, marami at kasama na ang kanyang sarili na nag-aakala na maaring magtapos ang laban ng maaga dahil sa bigat ng tama at panggugulat na ginawa ni Tenshin. Ngunit dito lalo niyang hinangaan si Takuma dahil sa halip ng babasag ang momentum nito ay mabilis itong nakarecover at muling bumalik sa laban na parabang walang nangyari. Ibinida ni Ito ang maturity at composure ni Takuma na hindi bumigay sa pressure at patuloy na nag-adjust sa bawat segundo ng bakbakan. Samantala, lubusin niyang pinuri ang ipinakitang kahusayan ni Tenshin Nasukawa na patunay na hindi lamang siya isang kickboxing star kundi isa ring boksingero na may malaking potensyal sa mas mataas na antas. At ayon kay Ito, malinaw na nakita sa laban ng bilis, timing at agresibong pagkabanti ni Tenshin. Tinawag pa niya itong magaling sa mid-range at anya, malaking problema ayon para kay Takuma, lalo na nang dumadami ang palitan sa gitna ng ring. At ayon kay Ito, naging napakahirap para kay Takuma ang agresibo at mabilis sa galaw ni Tenshin. Dahilan para maging epektibo ang mga pasok, suntok at pressure nito. Umabante si Tenshin at nagpakita ng tunay na killer instinct. Isang bagay na bihirang makikita sa isang boksingero na bago pa lamang sa professional boxing scene. Nakita ni Ito ang potensyal ni Tenshin para maging isa sa mga magiging headliner ng Japan sa hinaharap kung pag-usapan ng boxing. Inamin pa ni Ito na dumating ang punto sa laban na kung saan akala niya si Tenshin na ang mananalo. Sa kanyang pangmalalimang pagsusuri habang lumalalim ang bakbakan, unti-unti namang nag-adjust si Takuma. Counterattacks ang ginagawa ni Takuma sa bawat pag-abanti ni Tenshin. Paliwanag ni Ito at dito na lumutang ang championship experience ni Takuma dahil hindi siya pumapayag na madaig ng pressure ng isang mas bago ngunit napakadelikadong kalaban. Para kay Ito, ang turning point ng laban ay nagsimula sa round 3 na magsimulang baliktarin ni Takuma ang kontrol mula sa pagiging naalog. Unti-unti niyang binawi ang ritmo, gumamit ng mas matalinong galaw at sinabayan ng aggression ni Tenshin gamit ang mas pulidong counterpunches at ring IQ. Anya, ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng napakahirap na sitwasyon ay nakarating ang laban hanggang sa final round. Isang patunay na hindi basta-basta si Tenshin at hindi rin matitinag itong si Takuma. Sa uli, itinanghal si Takuma Inoue bilang WBC Bantamweight World Champion. Ngunit para kay Masayuki Ito, walang talo sa dalawang atleta. Parehong panalo, ulit niya. Habang ipinapaliwanag na ipinakitang puso, galing at tapang ng dalawang boksingero ay nagbigay na isang laban na tatatak sa mga tagahanga. Tinapos ni Ito ang kanyang reaksyon sa papuring hindi lamang para sa champion, kundi pati sa umabot hanggang dulo na si Tenshin. Anya, kung ganoon ay pinakita at kung patuloy itong mag-improve, maaari itong maging isa sa mga top level fighters sa Japan sa hinaharap. At para kay Takuma, nananatiling matatag ang kanyang reputasyon bilang isang tunay na champion, marunong bumangon, marunong ma-adjust at marunong manalo sa gitna ng panganib. Sa kabuuan mga kwento ayon kay Mr. Masayuki Ito, ang laban ni Takuma Inoue at ni Tenshin Nasukawa ay hindi lamang simpleng main event. Isa itong demonstrasyon ng puso na isang mandirigma, tapang na isang umaangat at kalidad ng boxing na tunay na world class. Samantala, itong si Bill Haney na nawagan ng WBA-WBC unification fight sa pagitan nina Rolly Romero at ni Davin Haney. Nagpakawala ng matapang na pahayag itong si Bill Haney, ama at trainer ng WBC Super Lightweight World Champion na si Davin Haney, matapos ang ipinahayag na dapat nang harapin ni Rolly Romero, ang kasalukuyang WBA World Champion, ang kanyang anak para sa isang unification bout at gawin ito sa isang gabi kung kailan inaasang magtatapat sina Mario Barrios at Ryan Garcia. Sa pahayag ni Bill Haney sa social media, binigyan din niya ng may malinaw na pagkakataon para pagsamahin sa isang card ang dalawang malaking laban sa 140 pounds division.
Anya, mula pa noong Mayo ay hindi pa muling lumaban si Rolly habang si Devin Haney naman ay bagong koronadong kampiyon sa parehong timbang. Dahil dito, para kay Bill Haney, walang dahilan para hindi isagawa ang unification fight kaya gusto nila ngayon na. Ayon sa kanya, kung si Ryan Garcia ay nakatakda ng humarap kay Mario Barrios, maaari umanong idagdag ang unification bout ni na Devin Haney at ni Rolly Romero sa parehong event upang mas mapalaki ang laban at mas mapataas ang antas ng kompetisyon. Why wait on Ryan Garcia again? Tanong pa ng Senior Haney na tila hamon sa lahat ng kampo na gawin itong pinakamalaking fight night sa dibisyon. Mga kakwento, kung matuloy ang laban ay magiging isa sa pinakamainit na sagupan sa super lightweight category ngayong taon dahil parehong kilalang agresibo, may lakas at may boses sa mundo ng boxing sina Rolly Romero at Devin Haney. At para kay Bill Haney, malinaw na ito ang tamang oras, tamang yugto at tamang pagkakataon, isang unification fight na magtatakda kung sino nga ba ang tunay na hari sa 140 pounds division. Ikaw kakwento, kung may kasa, Romero o Haney, kanino ka? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, ganito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.